ang botohan. Isamang bilang, ipakita talaga na ano si Bongbong Marcos talaga ang nakaupo at hindi si Leni Robredo. Si Leni Robredo, malaki lang ang mata niya. Alam na alam niya na ang kasinungalingan na ginagawa niya. Vigil po ba kayo rito? Or hanggang kailan po kayo rito? Pwede rin naman kami mag-vigil, pwede rin naman kami magkasundo kung kailan namin gusto. Wala kami. Tsaka siya nga pala, nananawagan kami, hindi po kami nagrarally. Ibinibigay lang po namin yung karapatan namin. Sana maintindihan nyo kami. Sinusuportahan lang namin yung dapat namin suportahan. Dahil ito ang katotohanan. Ang daang matuwid, ito. Hindi ang daang nininoy. Dito ngayon sa Luneta. Kasi nakita ko lang sa Facebook ko, nakita ko yung nasa newsfeed ko na kung pwede magkaisa na pumunta sa Luneta para yun nga ihatid yung tawag nito, ipaalam sa COMELEC or kung sino man yung nakahawak sa mga nagbibilang ng boto na kasi alam ko mismo kahit ako hindi naman ako nagbibilang mismo, alam ko yung parang may something kasi hindi ako natulog nun. Anong oras ako natulog? Alas 10 ata ng umaga, kachat ko yung kaibigan ko kasi nga sabi ko bakit ganun, pinatulog lang yung ibang tao, pagkatapos pagdating ng madaling araw iba na yung yung lamang sa botohan si Leni na. So ate, ibig sabihin hindi kayo magkakilala na nagpunta dito sa Luneta ngayon? Hindi po, isa lang kakilala ko yung kaibigan ko. Sabi namin, punta tayo kasi nakita namin sa Facebook page ni Marcos, isa sa mga admin niya na ayun nga daw magkita-kita sa Luneta ng 9. Kaya sabi ko sa kaibigan ko, sabi ng kaibigan ko sa akin, punta tayo. Sabi ko talaga pupunta tayo. Yun nga, tapos hindi pa namin sure kung may pupunta nga kasi nga sa Facebook lang. So ate, ano po yung message nyo para kay Senator Bongbong Marcos maging sa Commission on Elections? Ano lang po, kung sa opinion ko lang po sa kanang mga kaibigan ko, talaga yung manual voting, ulit or kung hindi man manual voting, ulitin siya. Ulitin lang, hindi naman siguro mahirap yun, di ba? Na ulitin, kung wala naman talagang mali, parang hindi naman posible para ulitin. Ngayon sa Luneta, Kasi po naniniwala po ako na talagang may malaking pandarayan na nangyayari ngayon sa gobyerno natin. Ang akin lang po, makatulong man lang sa parang ito na isigaw kung ano yung katotohanan na sana naman po tayong mga Pilipino ay wag na nilang bilugin ang ulo. Matagal na kaming nagpapalokot sa gobyerno natin Kaya dapat naman sana magising tayo sa katotohanan na kung talagang sila'y daan na matuwid, bakit hindi nahayaan ang tayong mga Pilipino na yung pagboto natin ay ilatag nila sa katotohanan, hindi yung kung ano-anong pinagagawa nilang focus sa counting ngayon na nangyayari sa election natin. so sir, naniniwala ho ba kayo or hindi dun sa nagaganap na partial and unofficial election No. tally? Bakit po? Ano pong nakikita niyong may mali po ba? Discrepancy? Unang-una siguro kung maaaring si Cayetano o Chis Escudero pang lumamang, maaaring hindi ko tatanungin yon. It's not questionable about it. Pero si Robredo, hindi ko sa minamalit ang pagkatao niya, pero ano bang nagawa niya? Na hindi pa siya kilala sa buong Pilipinas. Nakilala lang siguro siya dahil sa 480 million na ginamit niya sa pangangampanya. Saan nanggaling ang perang yon? Hindi naman siya mayamang tao. Una-una ang sabi niya, nanggaling daw sa lugaw at ice cream. Gagaguhin niya pa ang Pilipino. Sa tingin niyo po, kayo tatanungin ko, kikita ba ang tao o ang isang negosyo sa ice cream na sa halagang 480 million? Kalokohan, ginagago nilang mga Pilipino. Opo, Bobo, mga last kayo. message na lang po para sa COMELEC. Para sa COMELEC, sana naman po, wag nilang hayaang ipairal yung ginagawa ng manipulate ng gobyernong Aquino. Sana naman po, wag nilang hayaang ang kasamaan ang umiral. Panahon na kailangan tayo bumangon dyan sa mga taga-COMELEC. Sana naman ilabas nyo yung katotohanan, yun lang po.